Hello mga kamamshi, mga kapatier! For today's video ay i-share ko sa inyo ang speech delay therapist na ginawa namin sa aking big boy, ayan, sa aming kuya. So, delay kasi siya. So, the age of 2 years old ni ay limited pa yung kanyang word na dapat ay medyo marami na. Kaya naman, tara, samahan nyo ako. And kung kayo ay nandito sa Canada at nakakaranas kayo ng ganito sa mga anak nyo or may kakilala kayo, ayan, eto ang gawin nyo. I-share nyo lang and baka makatulong sa iba. Kung hindi man sa inyo, mga kaibigan nyo, i-share nyo lang at baka makatulong. May mga program dito sa Canada na ganito at libre naman siya, 100% libre siya. Kaya naman, wag na nating ipagdamot ang pagkakataong ito para sa mga anak natin. Ito nga pala ay pupunta na kami sa center para sa kanyang first assessment. Tara, samahan nyo kami! At eto na nga kami, nandito na kami sa center, ina-assess na siya dito. And dito, ino-obserbahan kung kaano nakarami yung word na ginagamit niya at kung pwede na siyang mag-response sa mga tanong or iutos sa kanya. Eto nga palang time na to, 2 years old pa lang siya dito. Etong month na to ay December, so next month, January is turning 3 years old na siya. Kaya medyo talagang na-notice namin na talagang delay siya kasi 3 years old na siya ay hindi niya pa kayang sabihin kung ano yung gusto niyang sabihin in a sentence. Kaya naman talagang nag-decide na kami na pumunta dito at magpa-assess talaga. Nung una parang hinintay ko lang muna siya kasi bata pa naman. Pero ngayon, the age of 3 ay napatunayan ko na delay talaga siya. Alam niyo yung mga batang lalaki dito sa Canada or hindi ko alam kung sa ibang parte ng mundo ay ganun din. Pero dito sa Canada, mostly yung mga batang lalaki talaga ay delay. Mas mahirap kasi hindi sila exposed sa ibang tao, wala silang kalaro kasi dito kasi sa bahay lang talaga. Kung hindi mo sila tatalin sa mga playground or sa mga maraming bata, hindi talaga sila masasanay. Kaya siguro yun yung tendency na talagang nadidelay din talaga ang mga bata dito. Kasi hindi kagaya sa Pilipinas, nakapaglabas mo pa lang, nandyan na sila, may mga kalaro na sila, at mapipilitan silang magsalita, lalo na kapag may mga kalaro sila. Pero dito, pag sa bahay lang, nako, talagang sobrang boring kapag lalo pa pag busy ang mga magulang at walang masyadong time, yun ang napakahirap talaga. At isa ako dun sa pinaka-guilty sa sitwasyon na to. Alam mo kung bakit? Kasi mula nang bumalik ako sa trabaho, kailangan kong magtrabaho ng mahabang oras. Nagtrabaho ako ng 7 days a week. Kaya naman talaga namang sobrang easy lang ng oras ko para sa kanya. Kaya yung time na dapat nandito ako para i-guide siya, turuan siya, hindi ko nagagawa, konting oras lang kasi pagod na din ako. Pero no choice ako, kailangan kong magtrabaho. Kapag nandito ka sa Canada or nasa abroad ka, pareho kayong mag-asawa, kailangan yung magtrabaho kasi napakamahal ng bilihin dito at napakaraming bayarin na hindi na uubos iyan. So, kailangan pa rin nating tumulong sa mga mahal natin sa buhay, hindi lang dahil may sarili kang pamilya. Kailangan pa rin nating tulungan yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Kaya naman talagang ito yung nasasacrifice namin sa mga ganitong pagkakataon. Yung time namin para sa sarili naming anak, and yung maturuan. Alam mo yung halaga para sa atin as magulang pero wala talagang choice. Kaya kung nakaka-relate kayo sa sitwasyon na to, ayan, so subukan nyo tong program na to at malaking tulong din ang maibibigay sa inyo. At eto na nga yung first day ng speech therapist niya. Dito nga pala sa bahay kasi bagong anak ako dito. So may newborn ako and nag-request ako na sa bahay. So napakaganda, napaka-convenient para sa akin. Malaking tulong kasi nakapag may tumutingin sa kanya habang ako na kay baby. Kasi alam mo yung stage ng ganitong newborn, nandun pa tayo sa process ng talagang hirap na hirap tayong mag-adjust sa sitwasyon natin. Kasi meron tayong toddler, meron tayong
new baby at hindi pa malakas yung ating katawan. Kaya super talaga akong nagpapasalamat kasi sinry ko to kasi may tumitingin sa kanya habang nasa baby ako. Medyo matagal nga pala yung nasimulan to. So, nagsimula kami ng assessment ng December. So, ina-update lang na nila kami halos monthly. Pero ito ay September na bago nagsimula ang kanyang talagang speech training. And eto na, nagsisimula na siya and everyday nandito siya Monday to Friday 12:30 to 3 p.m. So parang meron na rin siyang private tutor. At eto, nandito nga pala kami sa mall ngayon. Pwede rin kaming lumabas para naman maiba yung surroundings ng bata. Hindi lang palagi sa bahay kasi sobrang boring din naman talaga sa bahay. Lalo na at lang yung space namin sa bahay. And eto, pumupunta din kami sa family center. At yung family center dito na pwede mong dalhin yung mga bata at maglaro sila dito. Libre lang to. And tsaka yung mga mami, makakilala ka rin ng ibang mga mami na para makaiwas din talaga sa postpartum depression sa mga kagaya natin o kagaya ko na bagong panganak. Ayan, thank you guys for watching. I hope nakatulong sa inyo. Bye!